ang ngayon ang present time natin. Kung pagkatapos na kinilala natin si Jesus Christ, sumampalataya tayo sa kanya, at kung nagkasala tayo na hindi natin sinasadya, kung ano yun, kung nagkasala pa rin ba tayo, hindi natin sinasadya eh. Kasi minsan may mga pagkakataon na hindi mo sinadya, 'di ba? Lalo na kung bigla kang, halimbawa, biglang may nag-offend sa'yo, tapos hindi mo nakontrol ang sarili mo, hindi mo alam yun, na bigla ka lang nakapagsalita ka ng hindi maganda. So, kung alam mo na masama yung sasabihin mo, ay kasalanan talaga yun dahil in the first place, alam mo na na masama ang sasabihin mo. Pero yun bang nabigla ka ba na nakapagsalita ka ng hindi masama tapos after that na-realize mo, hala, mali pala yun. So, kung nagkasala pa rin ba tayo? Kasi dito, maraming beses po akong nabasa na sinabi dito na ah, pag makalabag sa utos ng Panginoon ng hindi sinasadya, sila ay nagkakasala pa rin kahit hindi nila ito nalalaman. Imagine po, kahit hindi natin alam, kahit hindi natin sinasadya. Dito sa verse 1 and 2, sabi dito, nag-utos din ang Panginoon kay Moises na sabihin sa mga taga-Israel na ang sinumang makalabag sa kanyang utos nang hindi sinasadya ay kinakailangang gawin niya ito. Ay, mali. Sinumang makalabag sa kanyang utos nang hindi sinasadya ay gawin niya ito kung ang punong pari ang nagkasala ng hindi sinasadya, at dahil dito ay nadamay ang mga tao, maghandog siya na sa Panginoon ng isang batang turo na walang kapintasan bilang handog sa paglinis. Dalhin niya ang turo sa presensya ng Panginoon doon sa pintuan ng tuldang tipanan at ipapatong niyang kanyang kamay. Hindi ito, mga kaibigan. Dito tayo sa ito nga sa 13, no, na pag nagkasala tayo, nakalabag tayo na hindi natin sinasadya, ay nagkasala pa rin tayo. At meron pa tayong maano dito sa verse 22. Kung ang isang pinuno ay nakalabag, ito sa pinuno naman, dito sa 13, sa Israel, mga mamayan ng Israel ang tinutukoy dito. Tapos dito sa 22, isang pinuno. Kung ang isang pinuno ay nakalabag sa utos ng Panginoon na kanyang Diyos nang hindi sinasadya, nagkasala pa rin siya. Nagkasala pa rin ang sinabi. Yung sa atin, mananampalataya na hindi sinasadya, ay nagkasala pa rin tayo. Pero kung meron na tayong Jesus Christ, iyon ang ating talakayin kung nagkakasala pa rin ba. Kasi sinabi na kaya nga itong doktrina ng save always save, na kahit nagkasala ay save pa rin. So malalaman natin yan, mga kaibigan, at least dito may alam tayo na kahit hindi sinasadya ang paglabag sa kautusan ay nagkasala pa rin tayo, no? Dito po sa Old Testament. Kaya kailangan na mag-alay ng mga hayop para malilinis ang ating kasalanan. Dito po sa Leviticus, ayun po sa Leviticus, At nalaman naman natin ang tungkol dito. Dito na po ako sa last chapter na aking